Hi mga palangga! Kamusta kayo? In this video, I'm so excited to share with you my official cashback credit cards and how I manage these cards sa mga regular spending ko. So I have here 3 cashback credit cards na lagi kong ginagamit sa mga spending ko, and honestly, I'm really fond of cashback cards kasi naging rewarding, or for me, mas rewarding siya compared from the other types of credit cards. So my first cashback credit card mga palangga is itong BPI Amore Cashback Credit Card. Ito talaga yung pinakauna kong credit card, and I really love this credit card mga palangga kasi naging rewarding yung mga essential spending ko. So having this card mga palangga, I use it sa mga essentials like kapag nag-groceries ako or sa mga supermarkets. So gamit na gamit ko itong card na ito pambayad at nagkakaroon ako ng cashback for that. And another one is sa mga utility bills ko naman. So ang dami kong mga monthly utility bills like internet, electricity, and also pati na rin yung sa mortgage na binabayaran ko sa Pag-ibig. So, nagpo-fall din siya under utilities. So, ayun, gamit na gamit ko tong BPI Amore Cashback Credit Card kasi nga rewarding siya pagdating sa mga essential spending. So, yung percentage ng cashbacks nitong BPI Amore mga palangga is 4% pagdating sa mga groceries and supermarkets. Kaya naman, lagi ko talaga siyang ginagamit every time na nag-grocery kami. And also, 1% naman sa mga utility bills. So, mukhang magiging rewarding talaga, especially kung madami ka ding mga bills na binabayaran every month. So, mas maging rewarding talaga kapag ganito yung type ng card na meron ka. And for other spending naman mga palangga, you can earn 0.3% naman to all other spending. Yung nga lang, may catch yung mga cashbacks mga palangga. So, to be able to earn those cashbacks, kailangan dapat yung transactions natin is at least 1,000 pesos per transaction. And kung less than 1,000 pesos siya, so hindi na siya mag-earn ng cashback. So, dapat at least 1,000 pesos. What I like from this card naman mga palangga is yung mga cashbacks na ma-earn ko dito is pwede ko siyang ipunin, and it's up to me kung kailan ko siya pwedeng i-redeem. So, nasa sa akin. And medyo may kalakihan din yung cap niya at hindi lang siya monthly, which is yearly siya up to 15,000 pesos yearly ng cap ng cashbacks na pwede ko ma-earn from this cashback credit card. And for annual fee naman mga palangga, so this card is subject for annual fee of 2,050 pesos. Pero for the past 2 years na ginagamit ko tong card na ito, so never pa naman ako nagbayad na annual fee. Very generous naman si BPI, especially kapag na-hit ko yung target spending. So may spending required siya para mag-automatic waive, as far as I know, which is around 180,000 pesos. Pero kung hindi siya nag-automatically waive, so ayun, ginagawa kasi tawag ko na lang din talaga sa customer service nila. Check possible options for waiver. And I can say na sulit talaga and worth it itong card na ito, especially sa mga beginners, sa mga bago pa lang gusto magkaroon ng credit card. So, I can recommend this BPI Amore Cashback Credit Card mga palangga para maging rewarding yung mga essential spending natin. Mas malaking tulong siya, especially kapag may mga bills tayo na kailangang bayaran agad, na wala pa tayong pera. Kung sa gayon, makakabayad talaga tayo on time sa mga bills natin. And by the way, ginawan ko pala siya ng videos nung previous vlog natin about this BPI Amore Cashback Credit Card. So, if you want to know more about this card mga palangga, you may also consider watching that previous video na ginawa ko mga palangga after this. And the next cashback credit card naman na ginagamit ko mga palangga is itong HSBC Live Plus Signature. So this card naman mga palangga focuses on non-essentials. So very rewarding siya pagdating sa mga dining, shopping, fast food, and also sa mga entertainment. So this card focuses on non-essentials. So kung kanina meron akong BPI Amore that focuses on essentials, so with this card naman, with other spending ko naman na it focuses on non-essentials. So medyo may kalakihan yung cashbacks nito mga palangga compared dun sa BPI Amore ko, kasi with this card, I can earn up to 8% cashbacks pagdating sa mga restaurants and dining. So kapag kakain kami sa labas, I always use this card mga palangga kasi malaki din yun, 8% cashback, diba? And also pagdating naman sa shopping, like kapag may mili kami sa mga department store o di kaya sa mga shopping malls, so I can earn 5% cashbacks naman pagdating sa shopping. Not just only dun sa mga stores, but also dun sa mga online shopping like Lazada or Shopee. So I can earn also 5% cashbacks pagdating doon. Another one is sa mga entertainment, like kapag gagamitin ko tong card na ito, pambayad ng or pambili ng mga movie tickets, mga cinema, I can earn 5% cashbacks din.
Not just only for cinemas, but also sa mga online streaming like Netflix. And another cashbacks pa mga palangga is 2% pagdating sa mga fast foods and also sa mga food delivery apps. So, ginagamit ko tong card na to kasi medyo may kalakihan din yung cashbacks niya. And for other spending naman, so we can earn 0.2% cashbacks naman to all other spending. And same goes with my Amore Cashback Credit Card mga palangga. Meron ding catch itong HSBC Celeb Plus. So, para ma-earn ko yung mga higher cashbacks like with 8%, 5%, and 2%. So, meron siyang catch mga palangga na dapat yung total spending ko per statement or per billing cycle is at least 10,000 pesos. So, unlike with my BPI Amore na kailangan dapat per transaction is at least 1,000 pesos, dito naman kay HSBC Celeb Plus, any amount of transactions will do basta makapag-total lang ako at least 10,000 pesos for the monthly cycle. And kung hindi ko ma-meet yung 10,000 pesos total spending per statement, so magiging 0.2% cashbacks na lang yung magiging computation niya. Kaya naman ang ginagawa ko kapag kulang yung aking total spending, if hindi ko pa talaga na-meet yung 10,000 pesos, so iba ko mga spending dito sa BPI Amore ko is nilalagay ko na or ginagamit ko na lang muna dito sa HSBC Live Plus para lang ma-meet ko yung 10,000 pesos spending per statement. And pagdating naman sa posting and redemption ng kanyang cashbacks, every month na siya nag-reflect dun sa statement ko. So, hindi siya katulad ng BPI Amore ko kanina na pwede ko siyang ipunin and then it's up to me kung kailan ko siya pwedeng i-redeem. Dito naman kay HSBC Live Plus, kahit anong amount pa yung cashbacks na na-earn mo, so automatically mag-reflect na siya sa ating monthly statements and mag-automatically deduct na rin siya from the total outstanding balance. Additionally, hindi lang cashbacks yung benefit nitong card na ito mga palangga, but also beneficial din siya pagdating sa travel. Like kapag magbubook ako ng flight tickets, so pwede kong gamitin itong card na ito kasi meron siyang travel insurance na nakasama. Yun nga lang, medyo may kamahalan yung annual fee nitong card na ito mga palangga, which is 5,000 pesos. And then sa first statement ko na nag-reflect na agad yung annual fee, nag-automatically waive naman siya. And gawan ko na lang siya ng video sa susunod mga palangga if ever na ma-charge ulit ako na annual fee. So, I will try to request sa customer service nila for possible waiver. And narinig ko naman na generous naman daw si HSBC pagdating sa pag-waive ng mga annual fee. So, we will see. At bago tayo magpatuloy, napansin ko lang sa YouTube analytics ko na 95% of my viewers ay hindi pa nakasubscribe sa channel ko. So, if you want more contents like this, mga palangga, please consider subscribing to this channel and pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo itong video na ito. And the last cashback credit card naman na ginagamit ko mga palangga is itong Union Bank Cashback Platinum Mastercard. And yes, bago ko palang nakuha itong card na ito, so ginawan ko siya ng video din recently pagdating sa application and also yung sa rewards and benefits nitong card na ito. So, pero nagamit ko na rin naman siya sa mga spending ko. And for me mga palangga, I can say na isa ito sa mga pinaka-best cashback credit cards kasi with this card, I can earn 1% cashbacks to any spending. No required amount, no required category, no cap, unlike with my other credit cards na may mga catch siya. Pero dito sa Union Bank Cashback Platinum Mastercard ko, so wala na siyang mga catch or kung ano pa yung kailangan mo intindihin para lang maka-earn ka ng cashback. So, any spending will earn 1% cashbacks. So, di bali ang ginagawa ko dahil itong dalawa kong card is meron siya mga required spending para maka-earn ng mga higher cashbacks. So, yung iba ko mga spending na lang na hindi siya ganun ka-rewarding dito sa card is ito na lang yung ginagamit ko pagdating dun sa other spending. Itong Union Bank Cashback Platinum Mastercard para mas maging rewarding lahat ng mga spending ko. Additionally, isa pa sa nagustuhan ko dito of having this card is meron na akong option para pambayad sa mga small spending ko. Especially, laging gamit na gamit ko na ngayon yung mga credit cards ko as my primary payment methods, especially sa mga online transactions. So, kung mga maliit man yan na amount, I have the option to use this type of card para maging rewarding kahit pa paano yung mga small spending ko. And pagdating naman sa posting and redemption ng cashbacks dito sa card nito, almost the same siya with my BPI Amore na kung saan pwede ko siyang ipunin at nagre-reflect yung total cashbacks na na-earn ko on my statements. So, it's up to me kung kailan ko siya pwedeng i-redeem. And isa pa, wala siyang cap pagdating sa total cashbacks na pwede kong ma-earn dito sa type ng card na ito. Unlike with my other two cards na meron siyang cap, itong HSBC which is around 1,250 pesos per month. And then ito namang BPI Amore ko which is 15,000 pesos per year. Pero dito naman kay Union Bank Cashback Platinum Mastercard ko, so wala siyang cap na amount. So I can earn as much as I want sa lahat ng mga spending ko. And pagdating naman sa annual fee nitong card mga palangga is subject for annual fee siya of 3,000 pesos. Pero the good thing is meron pa siyang additional benefits which is meron siyang unlimited
free airport access lounge pagdating sa PAGS and also Marhaba. So kung mahilig kayo sa travel mga palangga katulad ko and also fan din kayo ng cashback credit cards, so I guess this card is really perfect for you. At dahil bago ko palang ginagamit itong card na ito mga palangga, I'm expecting na mag-reflect yung kanyang annual fee on my first anniversary. And tatry ko mga palangga, if ever mag-reflect yung kanyang annual fee charge, I will try to reach out to their customer service to see possible option of waiver, and gagawin ko din siya ng video and review mga palangga sa susunod. So these are my cashback credit cards mga palangga, which is for me very perfect yung kanyang combinations. From the card that rewarding all my essentials, groceries, and also utility bills, to the other card naman na naging rewarding yung non-essentials ko like shopping, dining, and also sa mga fast food and entertainment, and to other spending naman na no required spending category, no cap and no catch. So for me, mas magiging rewarding lahat ng spending ko from essential, non-essentials, and to other spending. So I can say na enough na itong mga cashback credit cards ko at this time kasi na-cover niya na lahat ng mga spending ko. Pero we will see mga palangga. Titingnan natin in the future kung mababawasan ba siya or kung madadagdagan pa ba siya ng additional cashback credit cards. Anyways, that's it muna for today's video. Thank you so much guys sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Ako muli yung palanggang si John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye! You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back.